Ayun, good morning mga idol. Tayo ay magpa-fertilizer na 1620. So bali ang ginagamit ko ditong pantakal, ito ay Wilkins na 500 ml. At ngayon pinutol ko na siya. Pagkaputol ko, ito yung guhit. 1, 2, 3, and 4. Pang-apat na guhit, doon ko siya tinanggal. So nakuha na natin yung pantakal ng 1620 na fertilizer. So sabi ko nga kahapon, nakapagbabad na ako ng 1620 kasi mahirap siyang tunawin. So hindi siya ganun kadali matunaw kung gagamitin nyo kagad ngayon, yung fertilizer na yon. So dapat binababad muna natin siya ng 24 hours para mas maganda, mas madali siyang matunaw at magamit natin ng tama. So tara, magpe-fertilizer na tayo. So ito yung gagamitin natin na mga balde. Ayan. Hindi yan 16 liters na balde ha. I think nasa 19 liters yan. So tinansya ko lang yan, kumuha lang ako ng Boyce na 16 liters. Sa ako nilagay dyan sa loob, yung tubig, para malaman ko hanggang saan yung level. So ito na yung binabad natin na 1620. Tingnan nyo mga idol. Nakababad na ng 24 hours yan, pero hindi pa rin siya nadurog. So ngayon, ito yung isa. Shinake ko na yan. So pagka-shake, medyo meron pang natira. So ang gagawin natin ngayon dito ay sasalin na dito sa 16 liters na tubig. So ayan, may natira pa, di ba? So ang gagawin ngayon natin diyan, para hindi masayang yung fertilizer, dikdikin natin. Meron pa din. Ayan na siya ngayon. Pagkalagay sa 16 liters na tubig, haluin nyo mabuti. So halimbawa, itong puno na to, lalagyan natin ng fertilizer. Lagyan natin siya ng 2 lang. Medium size to mga idol. So okay na yan. So dahil synthetic fertilizer, sa lupa lang siya dinidilig. Hindi pa pwede sa dahon. Dahil maaaring masunog ang dahon ng ating buwan. Lalo pagka sobrang init na. So ito naman ay large. Siyempre, depende pa rin yun sa lalagyan natin puno. Kapag ka sobrang laki ng katawan, kahit mga 4 yan, pwede yan, or 3. So tatansyahin nyo din. Isa. Ito, Sunrox to na bottle. 2. 3. So kung nakita nyo, sa tingin nyo sakto na siya, okay na yon. Pero pagka alam nyo yung kulang, magdagdag kayo. So naglagay ako dito ng 3 kalahati. Ito, kung maliit naman yung tronco niya, 3 lang ilalagay natin. So 2 lang to. Ito naman, mas malaki to dun sa nauna kanina na large. So maglalagay tayo rito ng 4.
Check nyo muna bago uli kayo mag-apply nito. Halimbawa, kagaya nito na pagdilig na tayo, isang balde lang ang ginamit natin, pero yung fertilizer natin dito, nangyari, minsan tumatabang yan kasi yung fertilizer bumababa. So hindi siya sumasama sa tubig. Kaya kailangan bago uli kayo kumuha dito, haluin nyo muna para sumama sa tubig yung fertilizer. Ito pa yung magandang benefit sa pagpe-fertilizer. Bukod sa nagpe-fertilizer tayo ng bonsai natin, na-exercise tayo, kakabuhat, kakalakad, nababanat yung katawan natin. So yun yung masarap sa pagpe-fertilizer tuwing linggo, di ba? Nakatapos na tayo ng fertilizer, itong hilera na lang na to, at yung nasa may pader na yon, sila yung una ko na i-fertilize. Tapos itong parte na to, so yung dalawang hilera na lang na yan ang i-fertilize natin. Yun, nakatapos na tayo mag-fertilizer mga idol, at meron ako sa inyo ipapaliwanag dito. Ito ay material, ilang buwan pa lang yan, hindi tayo naglalagay ng synthetic fertilizer kasi kayang sunugin ng synthetic yan. Nakita nyo na may agaw na yan. Nilagyan natin yan ng Nutricoat slow release na mababa ang dosage. Malakas naman yung puno kaya kaya niya yung Nutricoat na nilagay natin sa kanya. So ito, bigyan ko na isang example. Nakita niyo yung cuttings na yan ng juniper. Naglagay ako dyan sa loob ng 3 araw. Nag-brown na siya kagad. So sa madalit salita, hindi talaga pwedeng magbigay ng synthetic fertilizer sa mga bagong tanim. Kayang sunugin. Ganyang kabilis sunugin yung mga cuttings. So dito naman tayo sa mga buo mga idol. So, ang nakalagay dito ay ito, Capton ng slow release. So, yung laman niyan is Nutricoat slow release na fertilizer 1868. 18% ng nitrogen at 6% ng phosphorus, 8% naman ng potassium. So, yung potassium, kailangan natin yan. Kasi nakalagay doon, nasa nabasa ko, ang potassium is nakapagre-relax ng puno at kinakailangan natin para hindi ma-stress yung puno natin. So yun yung nakita ko nakalagay doon sa ano mismo na kailangan din natin ng potassium. Pero diyan ko nilagay sa slow release, hindi doon sa synthetic fertilizer na dinidilute natin sa tubig. So papakita ko sa inyo yung resulta ng mga puno. Puno tayo dumako sa may mismong 1620. So sa 1620, nung hindi ko siya ina-applyan ng 1620 itong puno na to, kung mapapansin nyo, ang laki ng dahon niya. Dati, ganito nakaliit ang dahon niya nito. Yan, yung hawak ko na to mismo. Ayan. Nung hindi ako nagbibigay, at ang nakalagay lang, itong Nutricoat slow release na 1868. So, nung nag-apply ako sa kanya, makalipas sa mga 4 na buwan, so ganyan na yung resulta. Pinalalaki ni 16 yung dahon, gawa ng mataas na nitrogen. At sa phosphorus naman is 20% ang nakalagay sa kanya. So, combine yung dalawa na yon, yung 1620. So, yung 0 is potassium yun. Tinanggal ko yun dahil hindi naman ako magpapabulaklak ng puno. So, kung mapapansin nyo, wala naman ako dito mga puno na namumulaklak. Kaya, ang gamit kong fertilizer is 1620 na Atlas Super Grow. So, yun yung ano. Tapos, dito ngayon nakalagay yung potassium, pero slow release siya na mabagal yung pag-release ng fertilizer. Hindi kagaya ng synthetic fertilizer na dinidilute natin sa tubig. Ang nagiging problema nun, sobrang lakas nun kasi once na dinilig natin yun, yung binigay natin na fertilizer, kinakain kagad. Hindi kagaya nito na unti-unti lang siya nagre-release ng fertilizer. So ibig sabihin, hindi siya kagad maitatapon yung laman nung slow release natin. So sana intindihan niyo mga idol yan. Kaya yung aking 1620 walang potassium. Naglagay ako ng potassium doon mismo sa mismong Nutricoat slow release. So yan yung mga ating resulta ng puno sa loob lang ng ilang buwan na pagpe-fertilizer. So ayan oh, ganda oh. Diba, ang laki ng mga dahon. So tapos, ang kagandahan pa sa 16 sa nitrogen, pinadadark niya yung kulay ng dahon ng mga puno natin. Kaya ganyan. So ito light kasi kadedefoliate lang. So ito katitrim lang natin nung nakaraan. Kaya ganyan kalakas yung mga puno natin dito. You know, ito nyo, naglakihan yung dahon. No? Ang pino na niya, parang Argao Taiwan na yan. So ito naman, nilagyan din natin to. Kaya ganyan din ang dahon niya, ang lakas. Ganda ng dahon.
So yun mga idol, na-share ko na sa inyo kung paano ako mag-fertilizer, kung anong fertilizer ang ginagamit natin. At hanggang dito na lang ating video mga idol. Sana'y nakatulong ako sa inyo sa ating pagbubonsai. Maraming salamat. Iyong